Suportado maging ng mga kilalang personalidad ang Masungi Geo Reserve sa Rizal sa gitna ng kaliwat ka ng kontrobersyang bumabalot dito. Iyan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Professor. Good morning, Dayan. Nagpalabas nga ng pagsuporta sa kanyang pahayag sa Instagram ang aktor ng Titanic na si Leonardo DiCaprio sa Masungi Geo Reserve. Pinuri niya ang sama-samang pagkilos na pinamumunuan ng mga civil society partners para protektahan ang watershed at ang Geo Reserve na isang karst formation. At nagpalabas siya ng kanyang pangamba na baka itong mga ito ay maunsyeme dahil nga balak daw ikansela ng DNR ang kontrata ng Masungi. Sinagot ito ng DNR. Bagamat nagpasalamat ng DNR kay DiCaprio sa pagsuporta nito sa konserbasyon, ay pinuna ng DNR ang Masungi at sinabi na ito ay bagamat ito ay gumagawa ng isang magandang bagay ay no one is above the law. Sabagat kung babasahin natin yung statement ng DNR, ina-allege niya na parang nilalabag ng Masungi ang ating batas sapagkat di umano ay ito ay may resort sa loob ng isang protected area. At ang resort na ito ay ginagamit ng Masungi, nagpapabayad sa publiko na parbagang kung titingnan mo may suggestion na pinagkakitaan. Totoo ngang masalimuot at punong-puno ng kontrobersiyang Masungi. Ngunit ang hindi dito kontrobersyal, ang napakalinaw, ay ito isang napakahalagang ekosistema na dapat nating inaalagaan. Ito ay bahagi ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape na siyang pinakamalapit na pristine area sa Metro Manila. So kung baga sa ano lang baga ng Metro Manila yan. At yan nagsisimula ang tubig na kapag hindi natin inagapan at kapag patuloy natin sisirain ang kalikasan, ang magkakaroon niya ng epekto sa mga pagbaha na lagi nating nararanasan every time na malakas ang tag-ulan. Masalimuot, maraming usaping legal. Totoo nga ba talagang illegal ang ginagawa ng Masungi? Bilang isang mananaliksik, bilang isang profesor at bilang political analyst, incumbent sa akin na aralin ang mga isyong yan. At ayon sa aking pananaliksik, bagamat may mga problema, ay isang bagay ang malinaw. Noong 2017 po, nagkaroon ng agreement, Memorandum of Agreement ng DNR at ang Masungi Geo Reserve Foundation Incorporated para pangalagaan nito ang 2,000 hektarya na bahagi ng Upper Marikina River Basin Protected Landscape. At ito ay nagampanan ng MGFI sapagkat nagkaroon nga ng maraming mga awards na panumbalik nito ang sigla ng ekosistema na protektahan ang ekosistemang ito sa pagkasira at pag may mga sunog ang nauunang nagdedepensa para hindi ko lumawak ang apoy ang mga forest guard ng MGFI. Nagampanan po ng MGFI ang kanyang tungkulin. Subalit may kontrobersiya pa rin. Sapagkat ang sinasabi nga, ang iginawad sa Masungi ay labag sa saligang batas. Wala po tayong panahon para pag-usapan ito dito sapagkat masalimot. Ngunit ang dapat nating linawin, maliban po doon sa 2017 agreement na pinirmahan ng MGFI at ng DNR, meron pa pong 1997 joint venture agreement naman na pinirmahan ang parent company ng MGFI, yung Blue Star Development Corporation sa DNR, para yung isang portion ng lugar na nung panahon na yun ay titulado na, hindi na bahagi ng protected area, sa totoo lang, titled na, magiging isang housing project. At ito po ay iginawad sa BSDC na siyang parent company ng MGFI o ng Masungi. At dito sa loob ng lugar na ito, nagsimulang magtayo ang BSDC ng isang housing project na hindi na ituloy sapagkat ayon sa aking pananaliksik, hindi nagampanan ng DNR ang kanyang obligasyon na alisin sa mga lugar na yon yung mga illegal occupants. Sa madaling salita, itong lugar na ito, dito napapaloob yung sinasabi natin na resort.
Itong joint venture agreement na lugar na ito yung lugar na kung saan naandun yung trails, naandun yung parang visitor center. So, dapat inaaral nating mabuti. Ganun pa man, kahit may mga problema, hindi ba dapat ang ginagawa, nag-uusap ang dalawang party dito? Dapat ang DNR at ang MGFI, na siya ngayon kumakatawan din sa BSDC, ay nag-uusap dito? Sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ang kinabukasan ng isang ekosistemang walang kalaban-laban. Ang sabi nga ng Secretary ng DNR na Secretary Tony Yululoy Saga, kapag ang batas ay hindi mo ma-implement, ibig sabihin baka may problema. So i-modify. Hindi man pwedeng lagi nating sasabihin, batas yan, dapat sumusunod. Kung talaga nakita natin na dapat i-improve sapagkat ang nakasalalay dito ay ang kinabukasan ng ekosistema. Hindi po nabigo, hindi po nagkulang ang MGFI sa pagprotekta ng kalikasan. At kung merong pagkukulang sa mga kasunduan, merong hindi pinagkakaintindihan, siguro naman ay dapat pag-usapan na lang ito. Huwag nang magpasaringan, huwag nang manggipit, huwag nang manakot. At ito dapat pinag-uusapan. Matagal na pong gustong makipag-usap ng MGFI sa DNR. At nananawagan po tayo sa mga opisyal ng DNR, mag-usap na po kayo sapagkat huwag po nating pag-awayan ang kalikasan. Lahat po dapat, ang kinakalaban po natin yung mga nagsisira nito. Hindi po yung mga gumagawa para mailigtas ito sa kapahamakan. At tayo na rin sa kapahamakan. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.